bawat paglipas ng araw, hatid ng pagsubok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka, kaibigan. Okay, magandang araw, Philippines. Good day, world. Welcome sa palatuntunang Kasama Ka, Kaibigan. Ang programang Kasama Ka, Kaibigan ay ang programa po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po ang inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. At kasama po natin sa ating technical side, ating po naman technical assistant, Abby Garcia San Pascual. Ang ating po naman technical director, Adrian De Los Reyes. At maraming salamat po siyempre sa ating ninong, ang chairman po ng EFI Jeepney Station, Sir Elmer Francisco. At siyempre po, bago natin pong ikang tuluyan na tayo pumailan lang at bumiyahin na ang EFI Jeepney Station, tayo muna ay hihingi ng patnubay sa ating Panginoon Diyos amang makapangyarihan. Okay, maraming salamat po sa St. Scholastica's College, Manila, High School Glee Club, mga alumnus po yan, ano? At salamat po, siyempre, kabahagi dyan, si Maria Eloisa Cepeda Teng,
ang ating po namang partner every Monday. Okay? At sa ating po namang pagpapatuloy, siguro kasamang Ed, i-play muna natin yung video ng isang interview kay Representative Bayani Fernando ng lungsod ng Marikina. Diba? At yan ay dapat ay natin. Darating yung araw na makakayanan natin. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna ay makagawa ng mga bridges na yan at nang maligtas natin ng mga tao sa disgrasya, ha? At bumilis ang takbo ng mga sasakyan natin. At makapag-exercise pa, Congressman. Oo. Dagdag, Pangulo. Ngayon, Sana yan naman talagang mga may kapansanan na talaga namang wag nang maglalaba. Sa bahay. Oo, limitasyon yun eh. Hindi, no? Ikaw ay pinagbigyan na. Ilang taong ka naman nakapamayagpag. Di ba? Pag dumating na rin sa gusto ko na masakit ng lahat ng tuhod mo, wag ka na mag-ambisyong umakyat pa sa Mount Everest. Di ba? Hanggang doon ka na lang sa hagdanan mo sa bahay. Ayun na lamang ang asintahin mo, makaakyat ka na lang ng hagdanan mo sa bahay. Ganun yun eh. Oh, alam natin ang limitasyon. No? Pangulo. Pangulo. Sige. Okay. Kagalang-galang na Congressman na Bayani Fernando ng siyudad ng Marikina, ibig niyo po bang sabihin ang may kapansanan ay hindi na kailangan magtrabaho katulad ko na isang bulag na pwede naman magtrabaho, hindi mo na kami palalabasin ng bahay namin? Hindi naman. Kagalang-galang na Congressman Bayani Fernando ng Marikina, milyon po kami na may kapansanan na hindi mo na palalabasin ang bahay dahil ayaw mong ibigay yung nararapat na ibinibigay ng batas sa amin. Hindi naman. Ganun ba yun? Ginagalang kita, Congressman Bayani Fernando ng Marikina. Pero hindi po maganda yung sinabi nyo na wag na kaming lalabas. May pamilya po kaming katulad mo na binubuhay mo. Ako po ay isang bulag. Totally blind po ako, putol papa ako, pero hindi po ako tumigil ng trabaho dahil may pamilya akong bubuhayin ko. Anong klase kang mananulukaw lang sa gobyerno? Patayin mo na. Kayo tuloy kayo. Hanggat maaari lang naman. Hindi, hanggat maaari. Dire. Ako ang host dito. Congressman. MMDA. Robbie, ikaw muna. Hindi naman ka na naibigay ng Congressman. Huwag ka magalit. Aking MMDA, sabi ko nga, yung mga talagang nangangailangan ng gabay, humanap ka ng MMDA, sasamahan kang tumawid sa baba. Yun ang ating paraang magagawa. Humanap ka ng tutulong sa iyo at ang inatasan ko ang mga sinasabi ko sa mga enforcer sa tiga MMDA, tulungan ninyo na tumawid ang mga tao. Yung mga may kapansanan. Kung hindi makakitsagdan, alalayan ninyo. Okay? Yan ang natin. Hindi naman sinasabing huwag ka na lumabas ng bahay mo. Pero ibig sabihin, kung makakaiwas ka lang naman, ngayon, kung talaga kailangan mong magtrabaho, pang-agdong buhay, gawa natin ang yan. Merong mga yan. Huwag mo'y kagagalit yun. Huwag mo'y kagagalit yun. Kung hindi, magagalit din sa'yo. Magkape na lang, magkape. Magkakaroon ng karapatang magalit sa'yo yung lahat ng inaabala mo sa kalye. Pag ganyan ang katwiran mo. May karapatang magalit ngayon sa'yo ang lahat ng inaabala mo. Okay. Yan ay dapat maunawaan mo yun. Huwag mong sisihin ang mundo sa isang bagay na may kanya tayong kalbaryo. Palagay ko okay na. Maliwanag na kay Karomi. Naintindihan mo na, Karomi. Naintindihan ko yung hugot mo, pero yung tama yung binabagit ni Congressman. Okay? Yeah. Okay po sa ating mga tagapakinig. Yan ang isang pangyayari na sa tingin ko po ay malinaw na labag sa karapatan po ng tao na mabuhay na katulad. Sabi nga, lahat tayo ay pantay-pantay. With that, pakikilala ko po sa inyo ang ating kasama po ngayon na isa po doon sa ayaw palabasin ni Bayani Fernando. Ano po?
si Ginoong Henrik Dacuyan, Pangulo po ng PNP Permanent Total Permanent Disability Retirees and Survivors Incorporated. Magandang araw sa iyo, Henrik. Magandang hapon po, Ka Romel. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Yes, alam mo, narinig mo ba at napanood yung binigitawang isang salita ng alam natin, kagalang-galang na bahagi, kasapi ng ating mababang kapulungan, ang House of Congress. Ano yung pwede mo masabi rito bilang isang, alam ko, Henrik, ikaw ay naglingkod sa ating Philippine National Police at ikaw ay nagkaroon ng kapansanan sa paglilingkod sa bayan. Ha? At napakahalaga dito yung sinasabi niya na wag na tayong lalabas at maraming magagalit sa atin. Alam mo, Hendrik, simula nung ako yung nagkaroon ng kapansanan after my service sa Armed Forces of the Philippines, kahit saan po ako pumunta, wala pong nagsabi sa akin nakakaabala ka. Ayun ba yung na-experience mo, Hendrik? Ay, naku, wala pa akong narinig, pero sa totoo lang, opo, wala pa akong narinig na ganoon. Kahit pa nga yung taong bumubuhat sa akin, hindi, tuwang-tuwa pa nga at least. Oo naman. Dinadamayan ako sa kalagayan ko. At kasi sa alam natin, no? Lalo tayo na galing sa serbisyo, sa militar at sa police service, ay tayo po, para sa kaalaman ng mga tagapakinig, ang kapansanang aming natamo pa ay sa pamamagitan po yan ng paglilingkod namin sa Armed Forces at sa PNP Police Service, service connected po yan, lalo na si Henrik. Ayan. Kaya hindi po kami nagkaroon ng kapansanan dahil nag-inuman, kung ano yung mga nangyaring labas sa aming paglilingkod sa ating bayan. Di ba, Hendrik? Opo, tama po yan, Ka Romel, no? Kaya nga po, tinutulig sa po natin, kinukundina natin tong ginawang statement po ni Congressman Bayani Fernando on behalf of the Philippine National Police Total Permanent Physical Disability Retirees Association Incorporated, no? At saka with the other organization na saan po ako nangungulo rin po dito sa probinsya ng Eastern Samar, yung provincial federation namin ng mga taong may kapansanan, ay kinukundi na po namin yung kaniyang pananaw na yung mga taong may kapansanan ay huwag na pong palabasin dahil magiging sagabal po tayo sa ibang tao. Hindi naman po ganoon. Sa totoo lang po niya, totoo lang po niyan, Ka Romel, no? Itong accessibility law is more than 38 years. Yes, oo. Sana alam niya yan, ano? Opo. Kaya lang po, sa tingin niya, nagiging sagabal tayo dahil nakikita niya siguro na may binubuhat, tapos walang elevator, may bumubuhat sa'yo, magtutulak sa'yo, patawid, pataas. Eh, yun siguro yung sa tingin niya. Pero kung totoosin po, pag inimplementa po, kung inimplementa lang po sana yung batas, ipinatupad lang po sana, hindi tayo magiging sagabal kung yun ang tingin nila sa atin. Yes, at naman ka, Hendrik. Mayroon tayong kakayahang magsarili na papuntang taas eh. Oo naman, at naman ka, Hendrik, yung nalulungkot ako dahil nandun siya ay isang inhinyero na alam naman natin sa bawat proyekto, katulad halimbawa ng footbridge na yan, siguro ikinonsider niya yung dapat merong elevators, no? Pero ang sinasabi niya, hindi raw kaya ng gobyerno. Eh bakit mo, di ba? Bakit mo bilang isang hinyero, siguro may preparasyon ka na para doon sa sinasabi pa niya sa ilang komento niya na hindi kaya ng gobyerno, not this time, matagal na po yan. Nang ipagawa niyo po yan noon pa at ang daming tauhan, Hendrik, ng MMDA na nung siya ay namamahala, hindi natin maintindihan kung iti talagang mga nagtatrabaho o nakapero lang
Di ba? At sa sarili niyang salita, kasamang Henry, katulad nung sinabi niya na inutusan niya ang mga taga MMDA na kung may lalapit, tulungan. Kung yung ganitong sinasabi niya na pati yung elevators ay hindi pwedeng ma-maintain, mahal, at meron namang elevators yan, na nung panahon niya, nandyan na yan, di sana naman no? Kesa utusan niya magbuhat, siguro isa-dalawa yung mga nagwawalis na naka-assign. Hindi dagdag gastos sa pamamaraan lang dapat. Tsaka yung mindset niya, naglagay ka ng elevators dyan. Alam mo naman palang hindi mamimintay. Sana hindi mo na iligay. Di ba? Henrik? Tama po yan. Pero nasa kuan lang naman yan, Karomil, no? Sa pananaw ng Management, tao. pamamaraan, di ba? Opo, tama po. Yun. Yes. Kaya ano pa yung pwede mong ipaabot kay sino ba yan? Nakakalimutan ko kasi hindi dapat tandaan. Congressman pala, Representative Bayani Fernando. Ayan, kompleto. Lungsod ng Marikina. Kaawa-awa ang taga Marikina sa'yo. Okay, kasamang Hendrik. Ano yung pwedeng, di ba, may mga Republic Act tayo na pati United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability, kumbaga nilabag niya, pambansa, pang daigdig na ito'y kasunduan, konbensyon, di ba, na tayo ay bahagi, isa tayo sa signatories, di ba, Hendrik? Opo, tama po yan, no? Talagang tahasang paglabag po yan sa ating karapatang pantao. Biro mo, wala na siyang planong palabasin yung mga kagaya sa atin. Sino na lang yung pwedeng lumabas? Yun po yung talagang, ang sabi pa nga ng Pangulong Duterte, no one will be left behind. Yes. Siya ay talagang pag-iiwanan tayo. Yung po yung nakakalungkot dahil ito public servant Oo, Nasa Kongreso. public servant. Kaya nga sabi Matagal ko na naman, po siyang nagserbisyo na. sa bayan. Oo. Opo. Saka yung sabi mo yung BP3 for accessibility 3 decades na yan. Inabutan niya na yan. Ba't hindi niya na-implement? Gumawa pa siya ng palos. Pero alam mo ba na ano yan? Napansin mo yung mga footbridges na to? Mga gawa sa bakal. Alam mo, may ano yan may kumpanya yan, yung BF Metals dyan sa Cainta. Bakit kaya? Di ba? Di ba? Alam nyo, sir, ako po ay isang mamamayan na alam naman natin ano yung ating sinasabi. Sapagkat yan po ay batas na dapat ikaw ang nangunguna sa advokasya para ito-implement. May kumpleto na po yan. Nanggaling sa Kongreso yung batas na yan kung saan kayo po ang bumalangkas niyan. Tapos kayo ang magbabiolate. Nakakalungkot mga kaibigan. Di po ba? Kaya yun. I-share ko lang yung experience ko Karomil, no? Bilang ang probinsyano, nung napunta ko dyan sa Krami na confined po ako dyan sa Philippine General Hospital ng Camp Krami. Doon minsan lumabas po ako, nagpasis po ako, punta ng Green Hills kasi may bibilhin po ako doon ng bibilhin. Ngayon, naghahanap po kami ng maliit na tindahan hanggang naghanap po kami ng bangko. Hindi ako makadaan doon sa mga bangkita. Doon talaga ako sa gitna, doon talaga yung tagatulak ko. Doon talaga kami sa gitna dumadaan ng kalsada. Kaya nga Doon sa pinaka-island, Center Island, pumunta pa kami doon sa Center Island para ngayon, punta kami ng Green Hills, ng malls doon. Ang pauwi na kami siguro mga 4 o'clock or past 3. Panay kami ng tawag ng taxi, ikot kami ng ikot. Pag nakikita akong naka-wheelchair, wala. Ayaw kong pasakayin. Sabihin na, ay pauwi na ako, paparada na ako. Hanggang umabot ng alas 6 ng gabi na po ako. Napansin ng gwardiya siguro yung paikot-ikot kami tapos walang nagpapasakay sa amin. Nilapitan po kami ngayon. Sir, saan po kayo papunta? Sabi ko sa Krami sana, sa loob. Kasi ano kayo? Police kayo? Sabi ko, opo, police. Ba't hindi yung sinabi agad? Ay, hindi naman sir, ganun sabi ko.
Ayun, na pumara siya ng taxi. Noon lang ako nakasakay nung Kaya sa, sa kalaman natin mga tagapakinig, ito po yung tunay na bayani. Hindi po, kaya makita niyo po siguro doon sa caption ko doon sa pinos natin, maliit lang yung bayani niya. Kasi ito yung malaking bayani, talagang dapat ipaglantara, ibandera. Bayani ng ating bayan. Isang pulis na nagserbisyo para po sa katahimikan ng ating bayan. Di po ba? Kaya ayan, nakakalungkot, pipigilan mo dahil doon sa ano yan, kapritsyo mo lang para masabi mong macho ka, darating din ang araw. Di ba na lahat po tayo ay tumatanda. Ano? Kaya nga binanggit ko kasamang Hendrik, yung senior citizens, persons with disabilities, mga buntis na kababaihan, at batang nag-aaral na maraming daladalang kasangkapan na napaka-imposible na makaakyat doon sa napakatarik na kanyang ginawang footbridges sa stretch po ng EDSA. At ang sabi niya, di ba, kasamang Henry, yung buhay na isinisave niya dahil doon sa pagtawid-tawid. Isipin mo, hindi ka makakakit doon. Natural, ano ang magiging kaisipan mo? Tumawid ka na naka-wheelchair ka doon sa napaka-tutuling sasakyan ang nagdaraan sa EDSA. Di ba? Buti nga. Tama okay po yan. dahil... Tama po yan, Caromil, no? Isa nga po dito sa advokasya ko is talagang ma-implementa yung mga batas natin, lalo na itong sa accessibility dahil isa po ako sa wheelchair user. Yes. Kaya nga, isa sa mga post ko dito yung sinasabi kong the reality of life. Sabi ko nga dito, no one is desired to become a person with disability kasi kahit whether you like it or not, talagang pupunta na tayo. Maraming mga circumstances po na pili tayong magkaroon ng kapansanan. Ito po, gusto ko sanang, sana kung nakikinig po si Congressman Bayani, Fernando, sana makakwantong pakinggan niya itong namin, no? Una po, whether you like it or not, lahat ng tao ay pwedeng maging isang person with disability. Yes. Paano? Dahil sa aksidente o sakit. So, pangalawa po, lahat ng tao ay pwede kang mag-anak ng isang special child. Yes. O inborn deformities o kaya may mga developmental type of disability. Hindi naman natin alam yun. Siyempre kung anong yung papanganak ng tao. Di ba? Pangatlo, makaligtas ka man dito sa dalawang sinabi ko, sigurado talaga dito tatanda ka. Di ba? So pagtanda mo, dito ay magkakaroon ka na ngayon din ng may experience mo ngayon ang pinagdaanan naming mga taong may kapansanan. Dahil bakit? Pag ikaw ay matanda na, manghihina ka't manghihina. Dahil kapakalakas ng kabataan mo, ihina din ang iyong pandinig hanggang sa tuluyan ka ng maging bingi. Kaya nga, totoo yan, Hendrik. Kaya nga, dapat dito kay maliit na Bayani, no? Dapat po ay, akala ko nga, maganda magiging sagot. Kasi alam ko, inhinyero yan, ang tagal naging mayor. At alam mo, marami na, kumbaga, suki niyang alipustain ang mga may kapansanan. Sa pagkakarinig ko, maraming komento. Pangatlong beses na yata po ito, no? At yan po ay dinodokumento ng ating ngayong mga may kapansanan para po talagang makita natin na hindi, kumbaga, kung isesensitize lang natin to, bibigyan ng impormasyon, tamang kaalaman, parang hindi na pwede. Parang, kumbaga sa amin sa Katagalogan, balanto ka na, matigas na. Kumbaga, hindi na po pwede. Caromel, kumbaga sa kuwan, sagad sa buto. Oo, ganun. Kaya nga nakakalungkot, ano? Inaasahan natin. Kaya, at ang mabigat pa doon, sinabi niya, wag tayong magalit sa mundo. Alam mo, Mr. Bayani, Fernando, ako po'y nabulag. Ngayon, putol papa ako, pero hindi po ako nagalit sa mundo. Sapagkat ako po alam yan, hindi po ako nag-self-pity. Ako po'y after my retirement sa serbisyo, ako po ay nagtrabaho na para buhayin ko ang pamilya ko sa magandang paraan. Ano? At yung sinasabi mong
magalit sa mundo, ay baka yung katulad mo ang galit sa mundo. Kasi bakit ayaw mo kaming palabasin? Wala ka naman pakakain sa amin. Lalo na, alam mo ba, Hendrik, yung dapat na pinag-usapan sa presko na yon, gusto niyang palutangin yung kanyang isinulong na batas na na-aproba naman on the third reading, yung Bating Pilipino. May alam ka ba dito sa Bating Pilipino na sinasabi niya? Ano yun, wala nang kuan, shake hands. Oh, yun, wala na. Yung tama 'yon kasi meron tayong pandemya. Mukhang yun lang ang tumama. Pero yung ito ba ay makakaibsan sa gutom natin? Kakain ba tayo rito? Tapos yun ay sinusulong niya. Oo, wala nang shake hands. Pero yung mawalan ng trabaho, yung kwalipikadong may kapansanan na binigyan ng importansya ng pamahalaan sa pamagitan ng mga batas ay pipigilan mo. Anong klase ka naman? Di ba? Tama po yan. Sana nga pagbigyan niya yung mga taong may kapansanan na maging parte ng komunidad at maging proaktibong member ng society. Yun lang naman po yun. Di ba? Mahirap yung i-isolate niya tayo. Wala. Hindi, payag tayo noon. Pero kung sakali, payag po kami. Pero katulad ng dinaranas mo, na ikaw ay nakakatulog siguro ng maayos dahil may kakainin ka bukas, katulad po namin, na kami naman ay pumaparehas. Hindi po kami marunong magnakaw. Kaya ang alam po namin, magtrabaho ng maayos, bibigyan, nakakalungkot pa rin talaga, hindi ko matanggap kasama ni Hendrik, yung sinabi niya na wag na tayong lumabas dahil maraming magagalit sa atin at tayo'y nakakaabala. Kailan nangyari yun? Baka siya nakakaabala. Minsan may gamit siyang wangwang, no? Yung mobile niya o kaya sinasakyan niya. Kumbaga, wawalisin niya sa kalsada yung mga madadaanan siya para makasingit lang siya. Hindi ba abala yun? Yun ang abala, mga kababayan. May karapatan lahat ng tao na bumiyahe, katulad nung mga sasakyan, may nagmamaneho, natural, gumagamit ng kalsada. Pero pag dumating ka, o sino man na mayabang, na nanunungkulan, ayan, yun ang abala, di ba, Hendrik? Ano ba karapatan mo? Gumamit ng kalsada. Sapagkat, yun naman yun, kahit saan sa gurong bansa, meron tayong kalayaan. No? Hindi po, may narinig pa ako, Bro Hendrik, doon sa na-monitor ko, doon sa presko na yon. Yung isa, sabi daw ewan ko kung taga-media, o dapat sa media siguro, tawag dyan, Hendrik, i-trade, o bigyan ng i-sensitize, bigyan ng kaalaman tungkol dito sa mga batas. Di ba, Hendrik? Tama po yan, tama, no? Na lalong-lalo na yung ibang mga nasa gobyerno, dapat talagang mag-undergo ng sensitivity training about sa mga batas ng may kapansanan. Hindi lang yon yung mga mamamahayag na responsableng mamamahayag. Dapat... Ay nako, upo nga, nanonood po ako doon sa video na nalulungkot ako. Kasi nagtatawa, ginagawa pa nilang katatawanan yung kalagayan natin, lalong-lalo na ikaw kasi gusto mong maparinig yung boses mo, tawag ka ng tawag. Halos hindi ka nga pansinin halos hindi ka papasukin. Bagay, ilan lang naman yan. Tapos napansin mo yung meron sumisingit na, putulin na, huwag mo na pabalik yan. Tapos nagtawa na, no? Sa ating mga kasama sa media, kung sino man yun, sana, laging sinasabi natin, responsible, di ba? Na broadcasting, ganyan, di ba? Responsableng pamamahayag. Asan po yung responsibilidad doon? Asan po yung inyong concern doon na, di ba? Nakakalungkot, Hendrik. Kaya binigyan lang natin yan importansya, alam mo, dahilan doon sa ito po, para sa kalaman po ng mga tagapakinig. Ang bansang Pilipinas po ay mayroon pong ayon sa World Health Organization, meron po tayong 16 million. 16%, bali ngayon, di ba, Hendrik? Dati 10% ng total population ng isang bansang developing ay may kapansanan. Di ba? Tama ba ako, Hendrik? 16% or binago na di ba? Yun po yung kanila, yung panukat, di ba?
So, ibig sabihin, ang may kapansanan sa Pilipinas, more than 100 million tayo. Ibig sabihin, 16 million. Sabihin na natin doon, 8 million doon yung nagtatrabaho, may pamilya. 8 million yung pipigilan mo. Yung anak nun, 4 times 3 mo or 4. Ilan yun? 8 million times 3. Marunong ba ako magkwenta? 24 million, di ba? Hendrik, ang Opo, opo. gugutumin niya. Ano? No? Pero, Di ba, Hendrik? Kaya sana po umaksyon din at magkaroon po. Hindi namin kailangan ng sympathy rito. Kailangan po na, lalong-lalo na po, doon sa mga may kapansanan na napwesto sa ahensya na dapat mamahala sa welfare ng may kapansanan. Huwag po kayong manahimik. Di ba, Bro Hendrik? tama, siyempre, dapat magbigay rin ng statement kung anong... Oo naman, sila tatay natin eh. Kumbaga, kung babae yung nandyan, siya nanay natin eh. Ang linaw eh. Ang pinanggalingan niyang ahensya na ngayon eh, NCDA. Noon dati, yung National Council for the Welfare of Persons with Disability. Ang linaw po, mga kababayan, nung sinasabi, welfare of persons with disability. Kaya po na-establish yung opisinang yan dahil po sa may kapansanan. Di ba? Kung walang may kapansanan, walang National Council on Disability Affairs. Nakakalungkot, mga kababayan. Lalo na sa mga may kapansanan. Mag-isip-isip tayo, no? Na laging sinasabi, mga nakasama natin yung mga yan, karapatan. Eto ngayon, karapatan ng sektor mismo, papayagan nating yurakan, mananahimik tayo, nakakalungkot, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapanalig, mga ka-jeepney natin. Di ba, Henrik? Okay, baka gusto mong dagdagan para mas masaya. Yun po, dapat talagang tuligsain natin tong mga ganitong mga isipan ng ibang tao. Hendrik, hindi naman tuligsain. Itong sa atin ay paalala sa mga katulad nila na parang nakalimutan na mayroong mga batas para sa Hindi lahat. naman po natin pinipersonal si Yes, oo. Congressman. Yung tinatama lang po natin yung mali na kanyang ginagawa. Yun naman po yung kandyan. Pasensya na po kayo, panay kuan dito sigaw ng manok na pula ko. Okay yan. Siguro nagbubunyi rin yan dahil medyo sabi nga, tama lang sa yan. Bayan. Di ba? Kaya yun ang masasabi natin. Siguro, so much for that, kasamang Hendrik, atungo naman natin yung iyong advokasya, katulad nga nito sa pagkakaroon ng isang isipin mo, puro mga bayani ito, naghihirap para sa bayan. Yung organisasyon mo, Hendrik, pakilala mo nga. Opo. Ito po, itong ating tinatag na organisasyon, nagkikitir po tayo doon sa mga pulis na nagretiro ng maaga o umabot ng 20 years or more, pero nabalda po siya in line of duty. Meron na bulag, na baril sa likod, natamaan yung gulugod, na putulan ng paa, putulan ng kamay. Lahat po ng may ng kapansanan po. As long as they are unfit for work or for duty, so napapaaga po yung kanilang pagretiro through permanent physical disability po. Yes. Ngayon po, kasama rin po natin dyan sa ating organisasyon yung mga naulila at saka Survivors. survivors ng ating mga posthumous na mga kapwa natin, mga kapatid na kapulisan na namatay habang during the police operation, tawag dito KIPO. Sa AFP kasi KIA killed in action. Killed in action. KIPO po, killed in police operation po. KIPO. Yes, KIPO. Sa pulis yan. Sa pulis, yan? Opo. Lingwahe ng pulis. Ito po, pag namatay po yung isang pulis, yung mga naiwan niya, mga naulila,
meron pong tatanggap ng mga benepisyo, isa na po dyan yung assistance from the National Police Commission na Napulcom. matatanggap po nila doon na 5 years po, 5 years lang po yun. After that 5 years, mapuputol na po yun. Wala na po yun. Kasi parang assistance lang po sa, siguro ang pananaw ng National Police Commission na parang gratuity lang po yun. Doon sa, siyempre sa supreme sacrifice na ginawa po ng ating mga kapulisan. At siyempre po, kasabay din po dyan, yung mga nabalda, dahil meron ka na pong sakit, dahil nga doon sa tatrabaho mo, dahil doon sa trabaho mo, nabalda ka. Ngayon, tinitingnan po ng batas ng National Police Commission, itong binibigyan po tayo ng sinasabing welfare benefits. Hindi na po naman talaga yung pension parang medical assistance lang po yan, pambili ng gamot. Doon lang po yun napupunta lahat sa mga gamot. Diyan may dialysis. Totoo po yan. Bumibili ng mga pain reliever. Meron doon yung, siyempre, bumibili ng mga antidepressant ng mga medisina dahil na-encounter po, medyo nakuhan po yung utak. Nagkaroon po nagka-trauma. Yun po yung mga isa po natin dyan ng mga dahilan kung bakit tayo nakakatanggap. Hendrik, kaya nga isa sa paalala natin to sa Representative Bayani Fernando ng Marikina. Ano po sana ang gawin yung mga batas, yung makikinabang po yung kabuuan ng bansang Pilipinas. Hindi, kaya nabalikan ko katulad ng yung bating Pilipino, may ano yan may dating kung isipin ng mga BF, no? Ano kaya ang balak nito? Kaya kung ano man ang balak nito, maging national ang ambisyon, tayong mga may kapansanan ay nananawagan na tayo. Maaga pa lang, huwag na natin bigyan ng pagkakataon ito. Alang, kakwenta-kwenta. Di ba? Opo. Makadagdag lang po, Caromel. Yes, go ahead. Kasi nga, nung last January, namatay po yung ating butihing Vice Chairman po, si Atty. Kasurao, Rogelio Kasurao, National Police Commission. Pumalit po sa kanya yung dating kalihim po ng Department of Justice na si DOJ. Atty. Vitaliano Aguirre Disigan po. Yes. Opo. Ang maganda po dito, naging mga panahon po siya ng pandangan at iba't ibang mga regional office ng mga ng PNP. Doon po talagang nagsalita po siya mismo, kaya kami tuwang-tuwa sa kanyang pronouncement, no? Na mismo siya bilang batikang abogado, nakita niya mismo na yung sinasabi po ng COA, kasi nga po na-stop po ito noong January pa po yung January, no? Nung ma-stop, January, di ba? Opo, hanggang po ngayon wala pa po kaming natatanggap. Talagang napakahirap na sitwasyon. 5 na po yung namatay naming mga kasamahan. 5 na po. Ayun po yung nakakalungkot dyan. Sabi naman ni Vice Chair, no, ni Atty. Aguirre, walang double compensation dyan as alleged by the COA. Dahil nga po nang labas po ng audit observation memorandum po yung COA. Kasi po, ang pinagbabawal po doon sa saligang batas ay yung ang isang empleyado ng gobyerno at the same time, sisweldo po. Kung halimbawa, isa kang inhinyero dyan sa DPWH, tapos ni-hire ka dito sa LTFRB bilang engineer. Yan ang doble. Tapos sinisweldo ka pa doon, yun po yung sumisweldo ka doon po yung pinagbabawal ng saligang batas. Yung pero tinatawag nila na opo, double compensation na tinatawag nila. Diba? Yung po sa amin, hindi po yun compensation, benepisyo po yun. Benefits, no? Opo, klarong-klaro po yun sa saligang batas. Andun po yun sa second paragraph. Kaso nga lang, ang ginawa po ng mga auditors, hindi po tinapos yung pagbasa ng paragraph hanggang dun sa taas. Make it appear na double compensation kami. Yan po yung nakakatakot. Kasi biro mo, Caromel, no, ang dami naming sulat na ginawa. Pinagpasa-pasa lang po kami. Galing dito sa DBM, nag-rally po kami last February 18, magwa 1 year po ngayon. Nagkausap po kami ng mga kanyang legal officer ni Secretary Wendy Labisado. Doon nagpunta po ako ng Maynila noon. Opo, doon po kami nag-rally sa harap nila.
Pinakyat po kami doon kasi sabi ko, hindi po kami dito aalis hanggat hindi namin po kayo nakakausap. So Dapat. napilitan po sila, pinakyat po kami doon. Nag-usap po kami ng kanyang legal officer. Sabi naman ng legal officer, okay na po, sabi ni secretary. Meron lang po kaming nakitang gray area. So talagang ngayon, right today, sabi niya, ang order sa amin ni Secretary Abisado is to release the SARO and the NCE. Tama po yun, nag-release nga po ng SARO at saka NCE. Kaso nga lang, alam ng DBM na hindi pa rin ma-release ng NAPOLCOM dahil tali po yung kamay ng NAPOLCOM dahil nga ron po mayroong EOM. Dahil mayroon pang standing EOM yung benepisyo namin, hindi pa yung ma-release. So, yun po, natingin ka lang po yung pera doon, yung pundo. Sabi naman namin sa kuwa kay Chairperson Aguinaldo, Sir, parang academic na po yan kasi nag-release na po ng NCE. Ay hindi, sabi dapat magkaroon ng categorical statement ang DBM para klaro yung sinasabi yung standing nila kasi yung nagsimula sa kanila yung problema, sila po yung nagsabi na double compensation, kaya nga yung auditor namin nag-rest ng EOM. Sumulat naman po kami doon sa kay Aguinaldo, kay Wendell Abisado. Sabi naman ng isang director doon, hindi na kailangan namin maglabas ng any categorical statement kasi that's enough for us yung ginawa naming aksyon. Wala, palaging ganun po, paulit-ulit, parang pabulang pinagpasapasahan. Kaya nga yan, maganda na talakay natin dito, Bro Hendrik, na maipabot natin. Alam mo, marami naman, malawak ang ating coverage ng programa, at syempre ng EFI Jeepney Station, at makarating sa ating mga kinaukulat at hindi lang sa pamagitan ng ating broadcast ay mapagtulungan. Yan nga sana ang gusto ko, yung mga nag-oorganisa ng mga nationwide organization, makita natin na tayo dapat ay sabay-sabay nakikilos kung alam natin legal yung mga ipinaglalaban ng ating mga katulad ng uniform men natin from the AFP, from the PNP, from the Coast Guard, whatever, kung anong service, ay bigyan natin ng importansya na hindi po basta-basta ang magkaroon ka ng kapansanan sa paglilingkod bilang mga sundalo at pulis, di ba, Hendrik? Kaya sana po, lalong-lalo na po dun sa mga yung ating House of Congress, ang Senado, at yung mga implementers like yung mga mayors and governors natin at lahat ng departamento ay mabigyan natin to na ito ay batas na at maaaring iba lang yung interpretasyon, di ba, Hendrik? Kaya merong ganyan. Tama ka, alam mo, Caromel, no? Dito nga sa pagkakaroon ng problema namin, dito na nakita namin yung sarili naming problema, sarili naming kalagayan. Biro mo, meron na tayong kasamaan dyan, si Master Sergeant Salvador Montecor ng Patnungon na Antique. Ang pensyon po niya, na balda po siya, natamaan dito sa bala sa may liig, yung paralyze siya from talagang sa kamay hanggang pababa. Hindi po siya makabangon. Tapos may hip dislocation at saka mga bead sores po yung katawan niya. 78 years old po siya. 1992 po siya nag-TPPD. Ang kanyang monthly pension is 1,040 pesos. Wow. Ano ba yan? Inutol pa po yan. Inalis pa. Sabi pa nga ng Panginoon, Caromel, habang pag mayroong nagsasara, may nagbubukas. Kaya nangyari. Wala po siya, ang pension po niya, sa Napolcom lang po yun kasi yung Republic Act 9262 ay hindi pa po yun, 6975 ay hindi pa yun amended ng 8551. Kasi 1992 po siya ang retiro. Yes. Ang mga tulad sa kanya na less than 20 years, separated from the service during that time. At saka monthly pension lang po sa Napolcom as medical assistance. Yes. Ngayon po, dahil nga po sa nangyari dito, ginawan ko po siya ng video
in-upload ko sa YouTube, medyo nag-viral po yun. Yeah. Ang nangyari, nagkaroon po siya ngayon ng pensyon sa PNP. Yun. Yun ang Nagkaroon na po siya maganda. Di ba? Opo. Yun po yung nakatulong rin po kami ng konti sa kanya, kahit papaano. Kaya Kasi lang alam mo, ito Henrik, pa rin. Opo. Yeah, iba-iba kasi yung mga interpretasyon eh. Katulad ko nung bago ako siguro after 5 years na ma-retired ako, noon ko lang nalaman na hindi pala tama yung disability pension ko sa PIBAW. Na 100% ang pagkakaalam ko, yung pala, yung rate from the Armed Forces of the Philippines Medical Center, ang rating ko, ang status ng disability ko, complete, CDD, katulad nung sa inyo, totally permanent, di ba? Sa akin, yung pala, may iba't ibang kategorya yung CDD, merong porsyento. Hindi ko inisip na dahil ako naman totally blind, 100% talaga, no? Alam mo, Hendrik, nag-pension ako ng 5 years na pension ng 90 pesos yata. Tapos walang pension yung mga anak ko. But, kaganda naman nun, may pension ako sa AFP, no? Kaya, nakasurvive. Yun yung, kaya nga siguro tama, merong nag-organisa katulad mo at yung ating retirees sa Armed Forces, meron tayong Soldiers with Disability Organization, no? Meron pa tayong Agriculture Cooperative. Ay malaking bagay po ito kasi madalas po, di ba, Hendrik, katulad nun, kung di mo nakita at nakaabot sa yung kaso, yung problema, baka mawawala na lang sa mundo, ganun na lang yung kanyang benepisyo na pinagserbisyo niya ng matagal sa PNP, di ba? Opo, tama po. At saka Caromel, no, gusto ko lang ipaalam sa ating mga kasama yung status po ngayon ng ating sitwasyon. Yes. Ang DBM po, kuha po mismo ay bigay ng advice sa National Police Commission na manghingi ng legal opinion po sa Department Legal of opinion, Justice. yes. Opo, ngayon nanghingi po ng legal opinion at the same time yung association namin, nagbigay rin po kami ng apela doon sa Department of Justice. Dami po namin ginawang apela doon para mailabas agad yung decision. So, Hendrik, bali, ano yung update nito para sa kapakanan ng ating mga PNP, yung Permanent Physical Disability and Retirees? Ano na yung update nito para naman masiyahan yung ating mga retirees? So far, no, yung base sa interview kay Attorney Aguirre, galing naman po siya ng Department of Justice, yun po parang blessing in disguise rin sa amin na siya po yung na-appoint ni Pangulong Duterte. Opo. Agad niyang tinawagan ang DOJ, sabi pa niya, yung state prosecutor na to expedite the process, the review. Kasi nakapending po yun yung legal opinion sa legal department nila. For review po. Na sana mailabas agad. Yes. Kasi biro mo, sa tulad ko, Caromel, no, umiinom pa ako ng maintenance para sa kidney ko. Isa na lang po yung kidney ko. Kaya nga, dami nating maintenance. Di ba? Isa na po makita na wala. Interpretasyon lang po ang problema. Hindi naman po siguro talaga double compensation dahil nga po doon sa iyan naman hindi magiging batas at na-implement na nun, meron lang parang kaya nakat, di ba? Kaya naputol. Ibalik na lang po siguro. Yun ang panawagan natin ni Hendrik sa kanila, di ba? Opo, sana nga, kasi kasabay naman po yan ng old age pension ng former member ng Philippine Constabulary po. Yes, na nagpe-pension po doon sa PIBAW. Magkasabay po yun na niris ng EOM ng COA. Yes, Bakit po by March last year, naibalik naman agad po yung monthly pension nila? Bakit kami po napag-iwan po kami? Sana parehas din kasi the same naman. Ang binibigyan mga nagserbisyo tapos yung kumbaga yung kompensasyon, yung pension ay katulad ng sa old age pension ng Armed Forces ng mga retirees, no? Sana ganoon din sa sa PNP, di ba? Para maibalik na. Nga po yung iwan ko dito sa COA, no? Kasi yung prior ng 1987 Constitution, talagang pinagbabawal po yung ganon.
yung katulad ngayon ng mga retiradong general natin na nakaupo sa pwesto, tapos magtatrabaho uli, may sweldo, bawal po yun, double compensation tawag nga talaga doon. Kaya nga binago po yan ng 1987 Constitution. Kaya nga Kaya minsan po niya- minsan uli. nakapagtalo ko dyan eh, no? Bakit tayong enlisted? Pag, ano, meron ng, ano sa akin yan, sumita, nung ako'y nasa isang himpilan ng gobyerno sa broadcast, ay double compensation daw ako. Sabi ko, hindi po, kasi naservisyohan ko na yan. Yung pension ko is doon sa pagsiservisyo ko. Ngayon, I am working as a broadcaster. Siguro, dapat lang na mabigyan po ako ng tamang kompensasyon. Di ba, Henrik? Opo. Yan Yan nga yun. po, kung naging double compensation po kami, edi lahat po ng mga general dyan na nakaupo ngayon, lahat double compensation, lahat. Di ba? At saka Yun po yung ang nakakalungkot Hindi doon, wala tayo pong against doon sa mga officers, no, at sa mga general. Eh alam mo, maski sa pag-increase ng pension, no, ay luging-lugi yung lower rank. Kasi by percent, doon binibase yung pension monthly, alinsunod doon sa increase ng mga active, di ba, Hendrik? Ganun ang Opo, nangyayari. tama po yan. Buti mo na-mention niyo po yan, no, Carol? Yes. Diyan nga po nagsimula yung problema namin dahil lahat po nag-increase na lahat, mga pensioners, mga active in service. Kami po ng mga TPPD at mga posthumous survivors Wala. ay hindi po napasama na less than 20 years in service dahil mukhang kasalanan pa namin na nabalda ka in line of duty. Ano? Namatay ka, opo. Yan po yung kasi according to them, we are separated from the service. But if you look at the legal basis ng TPPD, pag ang retirement order namin, section 35 ng 8551, Oo. klaradong-klarado naman po doon na retired from the service. Yes. Hindi yes. po yun, dati sana 1675 yung na nakakasakop na batas kay Master Sergeant Salvador. Kaya nga po isa lang po yung pension niya sa Napolcom lang. Ang nakuha lang niya sa PNP yung mga yung separation fee lang at saka Separation yung pay. relief credits lang po niya. Nangyayari din yan sa noon sa AFP retirees, like yung mga galing ng 'di ba noon may draftee pa. Yung Opo, draftee sa Armed Forces, no? Alam mo, siyempre, one rank, pag na CDD, noon 2 rank sire pa eh. Hindi ko inabit yung 2 rank sire. Yung meron kaming nakasama na dating draftee, talagang nabalda. Alam mo, ang pension niya sa PIBO lang. Wala yung pension niya sa Armed Forces, kung saan nagserbisyo siya. Sabi Pero namin, ngayon bakit? iba na po ka Romel, no? Mm. Kasi nagtanong-tanong rin kami dun sa mga kaibigan natin sa Yes. Armed Forces of the Philippines, kahit sila mga less than 20 years, kasama sila sa increase. Kaya nga medyo sa amin ang sakit sa loob ng dibdib namin. Tama yun. Kasi ako, less than 20 years ako eh. Parang ikaw doon na ma-CDD dahil nga sa service-connected disability. So, nagpe-pension talaga ako tapos yung pension ko, pag increase ng active, may increase din tayo, kaya lang a certain percent, no? Di ba? Opo. Hindi naman full yung increase. Halimbawa nila 2,000. Hindi naman tayo kaya nangyayari talagang luging, kumbaga, pwede namang parehong nagserbisyo. Bakit hindi ba iparehas? Kung increase, 1,000 lahat, di ba? From the officers down the line, di ba? Nakakalungkot lang Caromel, no? Kasi sasabihan ka pa na doble naman yung pension na ako nga lang sana gusto ko sanang sagutin. Kahit pa nga bigyan kita ng 4 na doble, magpalit lang tayo ng pwesto. Ng ating kalalagayan ngayon, di ba? Kalagayan, opo. Yun po yung kandyan. Gusto niya magsiservisyo ako na walang sweldo eh. Kasi balik yung dati. Di ba? Opo. Di ba? Isipin mo, katulad ko, putol na yung paa ko, bulag pa ako, totally blind. Hindi ba? Sa paglilingkod, kaya nakakalungkot. Kaya nga, hindi ko naman binabalikan. Mas magandang i-discuss natin yung benepisyo ng ating mga PNP, physically disabled na mga retirees and survivors na talaga namang nakakalungkot po sapagkat karamihan pa sa mga nagkakaroon ng disability ay yung mga lower rank, di ba?
Opo, opo. ah, At saka, Henry? Carol, no, makadagdag lang po ako. Ang isa po dito sa nakakalungkot sa batas namin, pag ang isang kagaya ko, pag namatay po ako, lahat po ng pensyon namin putol. Putol po lahat sa Napolcom at saka sa PNP. As long as matapos na po yung 5 years guaranteed period na bigay ng batas, wala na pong matatanggap yung mga maiiwan mo sa buhay. Kaya nga po nagsisikap rin po kami na maamindahan po itong batas nito sa section 35 ng 8551. Kasi 5 years guaranteed period lang po yung nakalagay doon. O kaya nga sa mga nakakarinig, lalong-lalo na mga taga-DBM, no? At sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ito po yung inilalapit, dinudulog ng mga kapatid natin sa Philippine National Police na nagkaroon po ng kapansanan sa paglilingkod po sa ating bayan. Ito po yung mga tunay na bayani, no? Kaya yung bayaning nababanggit namin, kalimutan nyo na yan. At ito ang mga tunay na bayani na sabi nga, they sacrifice para doon sa may nawala ng paa, nawala ng mata, nabulag sa paglilingkod para ang ating bansang Pilipinas ay mayroong kapayapaan. Di ba, Hendrik? Opo, opo. Dito nga ako, Caromel, nung tatawa ko dahil nga nagkandak kami rin ng sarili naming investigasyon, nakita ko yung mga papers ng mga PPPD. Doon, nakalagay pa doon, meritoriously. Meritorious yung pagkakabalda mo. Oo. Pero Di ba? sabihin ng organization mo, ng Directorate for Controllership based on their fiscal directive, na separated ka. Ba't ganun? Ito ba yung ganun Yes. pala sa kawawa ng meritorious na Yes. kagagawa ng kuwan, ng trabaho mo? Kaya Yun nga ang reward mo. Yeah, Hendrik, kaya nga iniisip ng mga hindi nakakaintindi, lalo yung mga walang idea sa military and the police, ay akala nila na separate tayo from the service sa may ginawang kalokohan, parang ganon. Kasi the word separated, di ba? Sana bigyan na lang ng Opo. retired from the service due to ganon, di ba? Hindi. Mas maganda na nga Separated. lang, opo, mas maganda na nga lang, Caromel, yung nakakasuhan ng administrative dyan kasi may it's either reprimand, suspension, 30. Oh, suspension, Diba? reprimand. Pero Sa tayo, amin balda ka na, separated ka, total. separated. Ay, Pag nakita ng mga civilian na sasabihin, oh, ikaw pala tinanggal. Di ba? Sana anong po, klaseng yun din. batas yan? Yun po yung kwan natin. Kaya nga, siguro, with that, Hendrik, meron pa tayong mga pagkakataon ulit na magkasama at siguro pansamantala nating pagpapaalam. At kung may babatiin ka, batiin mo na yung ating mga kasamaan. Panawagan ko na lang, Caromel, no? Yung aming House Bill na draft ng kwan dyan, na proposed House Bill na sa Congress po, nasa Local Good Committee ng Local Good Governance, pending po hanggang last year pa po yun, hanggang po ngayon, inupuan lang po ng chairman. Opo. Sana naman po, pakinggan, priority naman po yung aming House Bill na yan para magkaroon naman po ng tamang benepisyo para sa amin. Hindi naman kami humihingi ng sobra. Ang sa amin lang, klaruhon po lang yung batas na may ambiguous na batas para mas klaro po yung benepisyo na dapat ibigay sa amin. Ayan, Salamat very po well sa said. mga kasamahan ko. Salamat po sa panunood at sa pakikinig. Yeah, very well said. Hendrik Dakuyan ng PNP. Thank you very, very much. Thank you, Caromel. Thank you. At ayan po, maraming salamat. Nananawagan tayo sa ating mga mambabatas. Ngayon po, siguro ay magkaroon po ng tamang amendments ba o ano man dapat ilagay dyan para po maiayos yung batas na yan, regarding po sa PNP retirement, lalong-lalo na po sa mga may kapansanang pulis na nakuha po sa pagsiservisyo. Okay, maraming salamat, Henry Dakuyan, ang ating po namang bayani mula sa kapulisan na nakasama natin yon. Salamat po sa ating nakagapay, sa ating po naman technical side, ating technical assistant Abby Garcia San Pascual, Technical Director Adrian De Los Reyes, at sa ating po namang EFI Chairman Elmer Francisco. At sa lahat po ng ating kasama sa sektor na may kapansanan, mabuhay po kayong lahat.
At siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang aking tatlo, pang-apat po yung ating technical assistant, siyempre si Chacha, si Yan, si Yen, yung kanilang mami, si Arian, sa aking bunsong anak, ayan, si Adrian Garcia San Pascual. Ito po yung kaibigan, ang broadcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po, para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka kapatid.